Hi cuties! Welcome to another Pinks and Fuzzy-fied video. So, pasensya na po kayo, medyo natagalan bago ako nakapagawa ng bagong video. But anyway, and moving on, kayo po ba ay nalapitan na ng inyong kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, or kapongit, para imbitahan sa isang bagong negosyo o isang bagong kumpanya? So, yung iba po, alam na kung anong ibig kong sabihin. Pero yung iba, bago sa pandinig nila, yung multi-level marketing. So, according po sa nabasa ko sa internet, ang multi-level marketing is a sales and marketing strategy kung saan ang mga miyembro o ang mga taong kasali sa kanilang sales force ay kikita sa pamamagitan ng pagbebenta ng produkto o kaya naman po ay pag-iimbita ng kanilang mga ka-KKK or kaibigan, kamag-anak, kakilala, o basta lahat po ng inyong may isip na tao na may relasyon sa inyo na nagsisimula sa K. Ano po? Anyway, ngayon po marami ang mga tinatawag din natin na pyramid scam. At ang iniisip po ng ibang tao, ang multi-level marketing, o yun. At saka ang pyramid scam ay iisa. So for your information po, hindi po iisa yon. Minsan po, ang mga manduloko ay ginagamit ang multi-level marketing business or multi-level marketing strategy para makapanloko ng kapwa nila. Pero, marami rin po na lihitimo at marami rin pong mahuhusay ng multi-level marketing companies. Kaya nga po gumawa ako ng ganitong video para i-explain sa mga tao kung ano yung pagkakaiba. At saka para naman, hindi na yung tipong pag ikaw ay networker, ay ikaw ay tinatakbuhan ng iyong mga kakilala or pinagbabagsakan ng pinto, ng mga akala mong tao nagmamahal sa'yo. So anyway, paano mo ba malalaman kung ang isa mong sasalihang kumpanya ay pyramid scam? Unang-una na po dyan, kapag sinabi sa'yo nung sponsor mo o nung upline mo na wala kang produktong ibebenta, basta't mag-invest ka lang at mag-recruit ka ng mga tao, ay kikita ka na, matakot na po kayo kasi sigurado po na pyramid scam po yan. Ngayon, kunyari naman po, mag-i-invest kayo ng 10,000 pesos at ang produktong ibibigay sa inyo is 5,000 pesos lang. Yun po ay illegal. According po sa DTI, ang dapat daw po na ibabalik ng mga kumpanya na produkto sa inyong kapital ay at least 70%. So kung mas mababa pa po sa 70%, pwede po kayong magreklamo sa DTI or sa SEC. Alright? Now, moving on. Hindi po ibig sabihin naman na ang inyong sasalihan ay hindi pyramid scam, ay maganda ng kumpanya yon. So again, kung sasali ka po, since mag-i-invest ka ng pinaghirapan mong pera, at ito ay magiging negosyo mo rin, magiging kabuhayan mo, dapat na responsable ka rin at dapat alerto ka rin na alamin at kilalanin kung una, legal ba itong kumpanyang sasalihan mo. Now, paano mo malalaman kung ito'y legal? Pwede ninyo pong i-check sa Securities and Exchange Commissions kung ang may-ari ng kumpanya ay mahigit sa 5. Kung naman halimbawa 1 hanggang 4 ang may-ari, pwede ninyong i-check sa DTI. Ilalagay ko po yung website sa baba
para kung meron po kayong company na gusto nyong i-check, pwede nyo pong gawin. Ano po? Next, i-check nyo rin po sa BIR kung rehistrado po ba itong kumpanyang ito. Kasi baka mamaya, oo, mabuti nga yung intention ng may-ari, kaso hindi naman pala nagbabayad ng tax. Tapos pag nagtagal, mapipilitang magsara kasi kinasuhan ng gobyerno. Ano po? Next, ang owners po, kailangan din nating alamin sino ba ang mga may-ari. Bilang investor po, karapatan po natin na malaman kung sino yung may-ari, saan nakatira. Hindi rin po masama kung humingi kayo ng NBI clearance or IDs. Ano po? Next, ang produkto po. Kung ang produkto po ng kumpanya na inyong balak salihan ay food supplements or beauty products o kaya naman po ay pagkain, yan mga kape, kailangan po FDA approved ang mga produktong yan. Kung hindi po, pwede po kayong magreklamo or pwede ninyo naman po kausapin din yung kumpanya, baka naman ongoing pa yung paperwork nila. Pero as much as possible, hanggang hindi po planchado lahat ng mga legalidad ng kumpanya, wag po muna tayong sumali. But anyway, ayun po, bukod po sa legalidad ng produkto, dapat yung produkto po ay subok natin. Kasi, syempre, magiging tayong mukha ng kumpanya or magiging tayong representative ng company at ng mga produkto. Kaya dapat, proud tayo sa mga products at saka alam natin na hindi tayo mapapahiya. Okay po? Alright, so, ipagpalagay natin na na-check na ninyo, legal lahat, maganda ang kumpanya, maganda ang produkto, maayos ang mga may-ari. Now, kung nakapagpa-member na po kayo, marami pong mga sponsors and uplines na para makapagpasali, nagsasabi po sila na wala kang kailangan gawin. No? Sila na ang bahala sa'yo. Hindi po totoo yun. Kasi, since negosyo nyo po ito, at again, investment ninyo, hard-earned money ang inyong inilagay, dapat po, maging responsable rin po tayo at handa po tayo na pagtrabahuhan at paglaanan ng oras at ng oras at dedikasyon yung ating investment. Katulad din po ng kahit anong trabaho o negosyo, dito sa mundong ibabaw, kailangan po yan. Isa naman pong maganda at proud naman po ako sa network marketing dito sa Pilipinas is that hindi po nagkukulang ang mga kumpanyang ito sa trainings. So, kung kayo po ay empleyado, may training, ang mga network marketing companies naman po dito sa atin, may mga trainings din sila. And most often than not, ay magagaling naman po yung trainer. So, meron po talaga kayong makukuha sa kanila na mga lessons about business, about investment, about hard work, and about success, owning your success. So, isa po yun sa responsibilidad natin sa ating investment at sa ating sariling interes. Na dapat, pag-aralan mo yung negosyo, paano mo ito gagawin ng tama. Kung kayo po ay hindi kayo handa na magbigay ng oras, hindi kayo handa na mag-commit ng inyong sarili sa mga trainings na ito, siguro po ay hindi para sa inyo yung pagsali dun sa kumpanya or nakakalungkot mang isipin, pero medyo ihanda mo na ang sarili mong malugi pag ganun. Alright.
Pero ano naman po yung kagandahan at bakit ang dami-dami pa rin araw-araw ang sumasali sa mga multi-level marketing companies? Ito po ay dahil sa, according po sa naobserbahan ko, nung mga panahon na ako'y nakakasali pa sa mga ganitong klaseng companies, ay dahil sa, una, wala po siyang kailangang experience. Kahit ano po ang iyong background, kahit po ikaw ay ano ang iyong antas ng pinag-aralan or kahit pa nga wala kang pinag-aralan, pwedeng-pwede ka po sa networking. Yun po yung isang advantage. At ito pa po, since kayo po ay nasa sales, kayo po yung magdidikta kung gaano ninyo kadalas gagawin yung negosyo. So, therefore, hawak mo yung oras mo. At hawak mo rin kung magkano ang iyong kikitain buwan-buwan. Kasi 'di ba, pag tayo nagtatrabaho sa isang kumpanya, parang kahit ikaw ay magpatumbling-tumbling sa harap ng boss mo, or kahit doon ka na tumira sa opisina, kapag hindi authorized ang overtime mo, hindi ka babayaran ng extra, tama? Or may ceiling ang iyong pagkita. Pero pag sa sales, katulad ng networking companies, walang ceiling yung iyong pagkita. So, depende na lang sa'yo kung how hardworking uh, ikaw bilang tao at kung gaano ka ganda ang market mo. Ayan. So, yun lang po. Sana naman ay so far yun lang muna. Sana ay makatulong po doon sa mga tao na nag-networking ngayon or dun sa mga tao na nagbabalak or nag-iisip na pumasok sa networking industry. So sana po makatulong itong video na to, and very very soon po I am hoping na magkakaroon tayo ng mga interactions with some networking companies. Thank you for watching, and I hope to see you again soon. Bye-bye!